Welcome po mga kakuya, kung lingkod Jonathan TV Mix Vlogs po mga kakuya. Ito yung part 2 natin po mga kakuya sa araw na ito. Ito yung tatalakayin natin mga kakuya ang ano ang mangyayari sa mga kaluluwa na nasa impyerno na po mga kakuya. Ito yung part 2 natin na mga kakuya. Una itong tinalalakay natin mga kakuya, kabuhay na muli ng mga katawan. Ito yung tinatawag na resurrection of the body po mga kakuya. Ang ikalawa, ito ang paghihirap sa huling paghuhukom. Ito tinatawag na final judgment po mga kakuya. So, pero ngayon ay pupunta na po tayo sa walang hanggang kaparusahan. Ito tinatawag na eternal punishment po mga kakuya. So bago ang lahat po mga kakuya, intro muna tayo. Pasok! Welcome po mga kakuya, kulikod Jonathan TV Mix Vlogs. Nagbabalik po mga kakuya. So tatalakayin natin mga kakuya. Ito yung part 2 natin po mga kakuya sa araw na ito. So ang ikatlo, ang walang hanggang kaparusahan. Ito yung natawag na eternal punishment po mga kakuya. Saan po natin yan mababasa? Mababasa po natin sa Matthew 25 verse 46. Ito po ang ating mababasa. At ang mga ito ay pupunta sa walang hanggang kaparusahan, ngunit ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan. So sa 2 Thessalonica 1 verse 9, ito po ang ating mababasa. Sila'y papurusahan ng walang hanggang kapahamakan, malayo sa presensya ng Panginoon at sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. So therefore, paano natin ipaglalarawan natin ito mga kakuya sa ating nabasa na mga talata? So una, ang mga muling nabuhay na makasalanan ay makaranas na walang hanggang kaparusahan sa impyerno po mga kakuya. Ikalawa, ang kanilang mga katawan at kaluluwa ay muling pinagsama upang maranasan ang walang hanggang paghihirap. So ang ikatlo, ang kanilang kaparusahan ay maging walang hanggan, walang katapusan at ganap, sapagkat ang kanilang pagtanggi sa Diyos ay ginawa sa kalayaang loob at walang pagsisisi. So therefore po mga kakuya, ito yung mga taong namuhay sa 7 deadly weapon ng fallen angel po mga kakuya, no? Na ito ay nakakatakot at hindi sila lubos nagsisi po mga kakuya, bagkus talagang ginawa nila ayon sa kanilang kagustuhan po mga kakuya. Kaya ito ay nakakatakot at talaga natin iwasan po ito mga kakuya. Ito ay tinatawag natin internal punishment po, mga walang hanggang parusa po ito mga kakuya. Kaya nga dito sa lupa maaari natin sundin ang ating Panginoon ayon sa Kanya, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ang pang-apat, ang paghihiwalay sa Diyos magpakailanman, ito tinatawag na eternal separation from God, no? So iyan po ang pang-apat natin mga kakuya. Saan natin mababasa? Sa Matthew 25 verse 41, ito po ang ating mababasa. Lumayo kayo sa akin mga isinumpa sa apoy na walang hanggan na hinahanda para sa dyablo at sa kanyang mga anghel. So tikman po mga kakuya, ang impyerno ay hindi yan nilikha ng Diyos para sa mga taong kawangis niya, no? So nilikha tayo ayon sa kawangis ng Diyos, kundi ang impyerno nilikha yan para sa mga dyablo at sa mga anghel nito, kasama nito. Sa Pahayag 20 verse 14 hanggang 15, ito po ang ating mababasa. At ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy, at ang sinumang hindi nasumpungan sa aklat ng buhay ay itapon sa lawa ng apoy. So therefore po mga kakuya, ito ay nakakatakot talaga at talaga ito ay dapat natin iwasan habang buhay pa tayo. Ay dapat prayers, confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals para makaiwas po tayo sa mga ganitong parusa na walang hanggan po mga kakuya. Ano ang paglalarawan natin dito po mga kakuya? Ang mga nasa impyerno ay ganap na mahihiwalay sa Diyos magpakailanman po mga kakuya, magpakailanman. Ikalawa, sila ay hindi na magkakaroon ng pagkakataong magsisi o makasama ang Diyos. Ang ikatlo, ang kanilang kaparusahan ay hindi lamang pisikal na paghihirap, kundi ang pinakamabigat ay ang pagkahiwalay sa presensya ng Diyos po mga kakuya. So talagang nakakalungkot at talaga dapat natin talaga sikapin, hindi lang makamundo kundi ang hanapin natin ay ang makalangit po mga kakuya. Sapagkat ang taong busy palagi sa ating buhay, ayan po ay talagang tukso ng demonyo po mga kakuya. Ang busy na tao po mga kakuya ay yun po ay nagpapalayo sa Diyos. Bagkus sa tuwing linggo dapat tayo magsamba, ang ginawa ng isang tao ay hindi na po siya nagsimba sapagkat sa sobrang busy niya, ang hinahanap niya ay yung makamundo. So iwasan po natin mga kakuya, isa yan sa mga teknik ng fallen angel na ilayo tayo sa presensya ng Diyos para makaiwas tayo sa walang hanggang parusa ng impyerno po mga kakuya. Ano ang buod dito? Ang una,
Ang mga kaluluwa ay ng makasalanan ay nasa impyerno ay muling pagsasamahin sa kanilang mga katawan sa pagkabuhay na muli. Ang ikalawa, ang kanilang mga katawan ay magiging walang kamatayan, ngunit makakaranas sa walang hanggang kaparusahan. So therefore po mga kakuya, ito ay tulan tayo ura mismo po mga kakuya, no? So ang ikatlo, harap sila sa huling paghuhukom at kilalanin ang kanilang walang hanggang kaparusahan. So therefore po nga kuya, nung pagdating ng second coming, ito ay tinatawag na final judgment. Ang lahat ng mga patay ay babangon at magkaroon ng isang iglap lamang ay magkaroon na ng katawan. Ito ay glorified na po body. Ito ay resurrection of the body po mga kuya. Ang kaluluwa at katawan ay pagsasamahin para sa harap sa final o final judgment ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pang-apat, makaranas sila ng walang hanggang paghihirap sa impyerno at ganap na mahiwalay sa Diyos magpakailan po mga kakuya. Ang mga katuruang ito ay nakabase sa Biblia at turo ng simbahang Katolika, partikular na sa Catechism of the Catholic Church, CCC. No? Ito ay mababasa natin sa mga kabanata 1033 at sa 1000 hanggang 1037 po mga kakuya. So therefore, kung yun ang turo ng ating inasimbahan, para ma-connect naman natin sa mga church father natin mga kakuya, bakit hindi natin sila pasagutin? Ayon kay San Clemente ng Roma, unang siglo po mga kakuya, ayon sa kanyang liham na kilala bilang Second Epistle of Clement, no? Ito ang kanyang sinasabi. Binigyan diin ni Clemente na ang pagsunod sa kalooban ni Kristo, no? Pagsunod sa kalooban ni Kristo ay nagdudulot ng kapahingahan, no? Samantalang ang pagsuway ay humahantong sa walang hanggang kaparusahan. Bagamat hindi niya direktang tinalakay ang kalagayan ng mga kaluluwa sa impyerno, sa ikalawang pagparito, ipinahiwatig naman niya na ang mga hindi sumusunod ay harap talaga sa walang hanggang kaparusahan. So ikalawa nating church father, anong sabi niya about sa impyerno na pagdating ng second coming o final judgment? Si John Justin Martyr noong taong 100 hanggang 165 AD sa kanyang first apology, ipaliwanag ni Justin na ang mga gumagawa ng masama at hindi nagsisi ay paparusahan sa walang hanggang apoy. Ipinahayag niya na ang bawat tao ay tatanggap na walang hanggang kaparusahan o gantimpala batay sa kanilang mga gawa at walang makapagtatago mula sa Diyos. No, ayon po yan kay San Justin Martyr noong 100 hanggang sa 165 AD po mga kakoy. Ang ikatlo, si San Agustin ng Hipona noong 354 hanggang sa 430 AD. So sa kanyang akdang The City of God, tinalakay ni Agustin na ang huling paghukom, ang mga makasalanan ay bubuhayin upang humarap sa pagkahatol at pagkatapos ay itatapon sa walang hanggang apoy. Binigyan diin niya ang kaparusahan sa impyerno ay walang hanggan at ang mga hindi nagsisi ay magkakaranas nito magpakailanman mga kakoy. So nakakatakot talaga, no? Talagang ito yung mga hindi tinanggap ang tunay na turo ni Kristo po mga kakuya. Ayon sa kalooban ng Diyos Ama, kailangan sundin ang kanyang anak. Yan ang tunay na kalooban ng Diyos Ama. Kaya nakakalungkot lang sapagkat marami nagtayuan ngayon ng mga sikta na tatag lamang ng isang tao, bagkus magpasakop tayo sa tatag ng Iglesia ni Kristo po mga kakuya. Tatag ng ating Panginoong Hesukristo sa pamagitan ng kanyang mga apostoles. Walang iba kundi ang The True Church Founded of Jesus Christ, the Catholic Church po mga kakuya. No, sa kabuuan, ang mga ama ng simbahan na nagtuturo sa ikalawang pagparito ni Kristo, ang mga kaluluwa na sa impyerno ay muling pagsasamahin sa kanilang mga katawan sa pamagitan ng pagkabuhay na muli, harap sa huling paghukom at pagkatapos ay makaranas ng walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Ang kanilang mga katuruan ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos upang makaiwas sa ganitong kapalaran. So take note po mga kakuya, no, ang judgment ng Diyos ay pantay-pantay, no? Ayon po 'yan sa ating mga gawa po mga kakuya. Kahit obispo ka pa, kahit pari ka pa, kahit santo papa ka ba, kapag walang obedience sa turo ng ating inang simbahan,
tiyak dito tayo mapupuntang mga kakuya. Kaya nga hindi basihan kung pare o suwail ka dyan, basta walang pagsunod o walang obedience sa turo ng ating inang simbahan. Bakit kailangan natin sundin ng simbahan? Sapagkat siya ang may high authority sa lahat ng itinuro ng ating Panginoong Hesus. Saan naman po yan mababasa mga kakuya? Sa 1 Timothy 3 verse 15, ang iglesia ay siyang suhay ng katotohanan. Kaya nga kailangan natin ng obedience dito, pagsunod sa kanyang mga turo o mga diskusyon patungkol po sa kanyang turo, lalo na po ang ating inang simbahan, walang iba kundi the Catholic Church founded by Jesus Christ po mga kakuya. So kailangan natin Kyrios, Confession, Adoration, Rosary, Eucharist, and Sacramentals po mga kakuya. So muli, maraming salamat sa inyo mga kakuya. Nabigyan ko kayo ng linaw sa ating part 2 ngayon. Dito nagtatapos ang ating part 2 sa ating ano ang mangyayari sa mga kaluluwa na nasa impyerno sa pagdating ng second coming. So kanina pinaikli lang natin ang kaluluwa na sa impyerno at sa second coming pagdating ni Kristo, final judgment, bubuhay ang lahat mga patay at ang kaluluwa na sa impyerno at ang kanyang katawan nandito sa lupa ay pag-isahin, tapos pagkatapos nun babangon ang lahat, haharap sa Diyos ng final judgment, at ang nasa impyerno ay ang kanyang katawan ay masama na niya. Ibig sabihin, doble na ang kanyang pasakit po mga kakuya, may katawan na kasama ang kanyang espiritu. Kaya nga, mag-ingat talaga at magsuri talaga tayo mga kakuya. Di bali, madinggoy po tayo sa iba't ibang uri ng mga makamundong bagay dito sa mundong ito. Huwag lang talaga tayo madinggoy sa tunay na pananampalataya ay siyang magliligtas sa ating kaluluwa. Muli, maraming salamat at God bless po sa ating lahat po mga kakuya.